Hi guys, I'm Roy at sa video ito, pag-uusapan po natin yung mga tools na dinadala namin kapag po kami ay nagsa-site visit at nag-install. So, let's start! First po, dun po tayo sa site visit. Ito po yung mga dala namin kapag magsa-site visit kami. Ito po yung ating Bosch rangefinder. JLM50-27CG. Ano pong ginagawa na itong rangefinder na to? Ito po yung nagsusukat ng ating height at length ng ating paglalagyan ng ating mga cabinets. Kadalasan po namin ito ginagamit sa mga kitchen cabinets at wardrobes. Kasi minsan po masyadong mataas yung ceiling at masyado pong mahaba minsan na hindi kaya ng ating metro. Kahit kaya naman, syempre tamad tayo. No? So pipindutin lang natin to, tapos lalabas na po yung numbers niya. So ito po yung ating rangefinder. So bubuksan natin siya, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Yan. So pwede po siyang nakatayo. Tapos pwede po siya ganyan. Tapos kung mapapansin nyo po, dito meron siyang level. So kapag tinaas nyo siya, ayan maganyan siya. Yan. Yan. Tapos pipindutin nyo lang yung green. Yan. Tapos meron po siyang lalabas doon sa part na yon kung saan nyo siya susukatan. Meron siyang laser. Tapos pag pinindot nyo siya, lalabas na po yung kanyang sukat. So, ganyan siya kang convenient gamitin. Ito po, ginagamit namin siya for site visit. Nag-a-adjust na lang kami para po kapag yung actual na yung aming gagawin, madali na. Kasi may mga adjustments lang kami, 50mm bawat side. Sure na yun napapasok doon sa ating area. Kasi masyado nang malaki yung 50mm. Naglalagay na lang kami ng mga fillers. Pero depende pa rin kay client kung okay sa kanya yung filler. Kapag hindi, yung cabinet ina-adjust talaga namin. Next naman po, ito po yung ating laser level. So, ito po yung Bosch GLL3-80CG. Ano pong nagagawa nito? Ito po, ma-check po natin kung yung ating poste. Kadalasan po ito sa poste talaga. Kasi kapag po hindi pantay yung ating poste tapos hinukat natin siya doon sa pinakamalalim, baka po magkaroon tayo ng problema kapag sinaksak natin yung ating cabinet. So, i-check po natin sa kanya yung pinakamakitid na part ng poste para po magsasakto yung ating mga cabinets. Ito po yung ating Bosch laser level. So, papakita ko sa inyo kung paano siya magana. Meron siyang tatlong lines hanggang sa likod. Kapag hindi level, yan, nakikita niyo siya, gumagalaw-galaw siya. Yan. So, kapag sobrang layo, tutunog siya. Ibig sabihin yan, hindi siya naka-level. Yan. So, babalik mo lang siya ng ganyan. Isa rin to sa mga dinadala namin kapag naghahang kami ng cabinet. Which is yun yung pag-uusapan natin next clip. So, pupunta na po tayo sa first day ng installation natin. Ang una-una po namin ginagawa, syempre yung deliveries. Ilalagay po namin lahat ng mga cabinets dun sa bahay. So, titignan po namin kung magkakasya or hindi dun sa mga pintuan. Ito po yung essentials na lagi naming dala-dala sa first day. Number 1, GDR. Kailangan po ito sa pag-screw. Kapag po mag-assemble kayo, ito po yung kailangan natin. GSB, 18 volts. So, kapag po magbubutas tayo, minsan po, dinidikit na namin sila eh. So, bubutasan namin muna. Pilot hole, tapos i-screw namin. Yung mga kahoy po kasi namin medyo matigas. Kaya po, kailangan talaga ng pilot hole. Kailangan nyo pa rin po ng ating laser level. Dito po yung part na maghang kami ng mga cabinets. Kailangan po, syempre, level yung ating iahang ng mga cabinets. Actually, ito, hindi ito mawawala. From day 1 hanggang matapos yung ating installation, wall scanner. Dito po sa ating wall scanner na ito, kapag po maghang tayo, i-check po natin or kahit ano na magbubutas tayo sa dingding. Check po natin kung meron pong kuryente, tubig, bakal dun sa pagbubutasan natin. Kasi kapag po tayo ay makatama ng tubig, napakahirap po nun ayusin. Kuryente, okay lang, masyashock lang naman kayo dun. Pero kapag kuryente, babaha dun sa ating area. So, ayun po yung pinakamahirap ayusin. Kailangan nyo po ito, wall scanner. Last, dun sa ating arsenal, yung GBH. Ito po yung hammer drill. Kailangan po namin ito kapag po magbubutas tayo sa dingding. Kasi kapag po maghahang kami ng mga cabinets, kailangan po namin i-screw yung French clip namin doon. Ito po yung pinakamabilis na way para makapaghang kami ng cabinet. Kailangan po nito ng SDS bits mga ganitong bits po yun. So, kung mapapansin niyo po, kalakalawag na yung aming mga bits. So, gamit na gamit po yung mga yan. Ang size po ng bits na ginagamit namin ay 6mm, 8mm. Kadalasan po,
8mm talaga para po maganda yung screw namin gagamitin. Medyo mataba po kasi yung screw na ginagamit namin para sa French cleats eh. Pakita ko sa inyo kung gaano kataba yung screw namin. So, ito po yung screw na ginagamit namin. So, medyo mataba siya. So, 3 inches po ito. Kadalasang mga screws na gamit namin is 1 1/4 at saka 2 inches. Tapos ito po yung para sa wall. Yung po black screw lang naman. Kailangan nyo rin po ng impact rated na drill bit. Kasi kapag po hindi impact rated ito, mabilis po na bibilog yung inyong drill bit. Kailangan po siya impact rated. Kasi meron po kayong impact driver. So, ito na po yung ginagamit namin or dinadagdag namin doon sa ating first day. Kapag po second day, third day, hanggang matapos na po, pag-install natin. Ito na po yung mga cutting tools. Ngayon po, second day, third day, doon na po kami naglalagay ng mga fillers nila. So, para po gusto ni client na walang papasokan yung mga daga, ipis. So, sinisil po namin siya. So, first po, dito, tayo magsisimula, circular saw. Ito po, kadalasan ginagamit namin kapag meron kaming nakalimutan or meron kaming kailangang ikat. Ito po yung ginagamit namin. Next po, ito po yung ating table saw. Ito pong table saw na to, ito po yung mga fillers talaga. Maganda, naka-actual siya eh. Ito po kanina sabi ko sa inyo, minsan meron kaming mga 50mm na nilalagay para po yung ating mga cabinets mag-fit dun sa ating paglalagyan. Dito po kami nagkakat ng mga fillers sa table saw and dito po sa miter saw. Itong miter saw naman po na ito, ginagamit po namin dun sa mga baseboards, dun sa mga ilalim ng ating cabinet. Dinadala namin sila lahat para isang bagsakan na lang. Ito po yung ating multi-tool. Mapapansin nyo, bagong-bago pa siya. Kailangan po namin ng 18 volts na ganito kasi yung 12 volts na gamit namin, minsan hindi niya kinakaya. Lalo kapag yung boards niya ay medyo matigas talaga. So, hindi pa namin check ng actual. Yan. Jigsaw. Ito po, kailangan din namin to. Minsan kasi, hindi actually, palagi. Yung range hood, kailangan nyo pong butasan. Ito po yung pinambubutas namin. Or, meron pong kailangan bawasan dahil dun sa sink. Medyo, minsan po nagugulot kami. Yung sink ay hindi nakasukat. Minsan kasi binibigay lang sa amin yung manual. Pero pag chinek namin actual, iba yung sukat. At syempre, yung ating battery na 18 volts. So, ito po yung pang second tsaka third day po natin. So, ito na po yung pang last day namin na dinadala sa site. So, ito po additional ito po talaga yung pang last day. Ito po kasi yung pang linis. So, ito po yung ating blower. So, hindi kami nagdadala ng vacuum. Binoblower namin. Tapos, winawalis namin siya. Heat gun. So, kung hindi niyo po natatanong, yung amin pong ginagawa is modular cabinet. Kadalasan pong natatamaan sa kanya yung mga edge band niya. So, nawawala po minsan sa dikit, hinihit gun po namin siya para bumalik po siya sa dikit. Kasi minsan po, hindi pa namin na-adjust yung pintuan, nabubuksan. So, tumatamak po siya doon sa mga gilid. So, kaya po umaangat. Kailangan po natin ng hit gun para po dumikit ulit yung rugby. So, ito pong mga tools natin, syempre po, depende kung kailan nyo siya kakailanganin. So, ayun lang po yung sa app. So, ito po, pinakita na namin yung mga tools na ginagamit namin for first day, site visit, tapos last day, retouch, mga ganyan. Reminder lang po pag po magsa-site visit kayo, singilin niyo yung kliyente. Huwag po kayong masyadong mabait. Kasi baka minsan, taga-Cavite kayo, tapos dito sa Bulacan yung inyong site, tapos free site visit, tapos i-ghost na kayo pagkatapos. So, alam niyo yun, yung mga ganong mga bagay, 500, 1,000, for site visits, medyo maningil kayo. Pero kung nagsisimula kayo, okay lang yan. Kahit walang bayad kasi nagsisimula. Pero kapag yung medyo matagal-tagal na kayo, medyo singilin niya si client. Yan po. So if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments po regarding sa ating video, comment nyo lang po sa baba at try po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!